Stop circulating fake news na alam niya raw ng kabe si Y at pinapaplastic ng siya si Ate Jelay, no? Bakit niya i-upload yung vlog noon? Alam niyang truth will always prevail. Hello mga story, so welcome back sa another incident yung kay about yung about Jola issue yung kay Yumi Garcia, yung kay Jelay Andres, tsaka yung si Team Badger, no, issue na nun. Ngayon mga stories, no, at may nagtanggol ito si Sashna yung about kay Jelay, no? Talagang umita na naman yung ito Angela, yung about yung kay Jelay Andres at saka Yumi Garcia issue. Pero ang bago nadamay si Sashna, si Miss Sashna dito at nagsalita na siya. Well, diretso ako dito, no? Ano ba talaga yung nilinaw niya at ano yung dapat itigil ng mga tao online, no? Mga stories, again, discrimination to. Ito ay base sa public post, no? At hindi ito court decision. Mag-ingat tayo sa mga paratang natin online. At mag-stick tayo so kung ano lang ang nasa public statements. Okay? So, mga stories, no? Ito yung post na kumakalat na mga stories. So, ito galing sa Showbiz Chika na FB page, no? Ang angle dito, no, nagsalita si Sashna Laparan at maaring itinanggi na alam niya raw yung abot sa issue nila Jelay at Yumi. At hindi raw siya nagpapanggap na kaibigan ni Jelay, no. Tapos mismong statement ni Sashna, no, sa kanyang FB, no. Ito, papakita ko sa inyo, mga stories, ito yung kanyang post, no, FB post, no. Sabi niya dito, stop circulating fake news na alam niya raw ng kabe si Y at pinapaplastic ng siya si Ate Jelay, no? Sabi, nakasama niya ng 4 years ago, excuse me, dahil pinakilala sa kanya ng business partner niya. Kasama rin daw yung ex niya. Hindi daw sila naging super close, no? At hindi raw siya nang nagdala kay Y sa Thailand. At yung logic niya, no, mga stories, so yung may bad intention siya, bakit niya i-upload yung vlog noon? Alam niyang truth will always prevail. At sinabi niya rin mga stories, alam nila ni Ate Jelay kung ano ang totoo. At ang pinunto niya, no, wala sa history niya ang magpa-plastic sa kaibigan. Okay. At sa mga comments, no, may sagot pa siya, no, pag friendship issue, dyan siya sumasagot, no. Tapos si Jelay mismo na nag-comment ng parang Sashna, I love you, alam natin ang totoo. At may link si Miss Sasha for reference sa old video, yung old vlog niya, no. Ilalagay ko sa description yung old vlog niya, okay? At yan ang kanyang public statements, okay? Ngayon mga stories, ito ang aking reaction ko dito, no, for itong about sa itong issue na to na talagang nagpaiwati yung issue dito. Unang-una, no, tama yung paglabas ni Miss Sasha na clear na denial, okay? Ito diretso ko dito. No? Kapag nadamay ka sa issue na at hindi ikaw yung main character dito, no, dapat talaga nililinaw mo. Okay? Kasi if ever mangyari yon, mga stories, o else ikaw yung magiging sisirain ng chismis dito. At sa internet, 'di ba? Isang maling narrative lang, mga stories. Isang maling narrative lang 'yan. Tatatak na 'yan kahit wala namang ebidensya 'yan. Okay? So yes, this is a good move yung stop circulating fake news kasi responsibility din yan sa sarili niya. Okay? Number 2, ito pero linawin natin, no? Ang pag-upload ng vlog noon hindi automatic proof ng innocence, no? Ito yung logic check ko dito, mga stories. Ito yung according kay Misas niya, no? Kung may bad intention ako, bakit ko i-upload yung vlog? Mga stories, hindi ganun kasimple, no? May taong nag-upload kasi wala siyang alam noon. May taong nag-upload kasi normal lang sa kanyang mag-vlog. May taong nag-upload kasi akala niya okay, no? At may tao rin nag-upload kahit may alam.
kasi feeling niya hindi lalabas ang buong story. So yung vlog na yon, master, so yung hindi yan proof. Ang vlog ay context lang na magkasama sila at naging public yung moment. Period. Diba? Mas matibay na punto ni Miss Sasha dito yung diretsong denial. Hindi ko alam, no? Hindi ako nagpa-plastic at hindi kami close. Yun ang statement. No? Okay. Pangatlo, ito yung alam naman ni Ate Jella yung totoo, no? Pero ito rin ang nakakainis most of the netizens. Okay? Paano kasi? Paano kasi yung kapag sinabi mong alam namin ang totoo pero walang detalye? Okay? Matik yan na nagpapakain ka na ng nagpapakain sa speculation eh. Pero guess ko rin kung bakit ganun. Baka ayaw nila i-drop yung private details, baka may legal or personal reasons, di ba? O baka ayaw niya talaga magpalaki. Okay? Kaya dito, dito kasi ako balance mga stories. May karapatan silang wag ilabas lahat, at pero dapat tanggapin nila na habang kulang ang details, no, may mga taong may nagtatanong at magtatanong din yan. Ang solusyon dito mga stories, no, hindi more chismis ang solusyon. Respeto sa boundaries. Kung denied na si Miss Sasha dito, edi stop na yung pagdadawit sa kanya maliban na lang kung may resibo talaga. Okay? Pang-apat, ito yung totoo dito. Nadadami si Miss Sasha dahil gusto ng internet ng connecting the dots. Okay? Ito, ganito gumawa ng mga most of the social media. May isang tao, may isang clip, may isang trip, may isang vlog. Tapos lahat ng pagdudugtong-dugtong yan, ito yung problema. Hindi lahat ng makakakilala. Conspirations. Hindi lahat na nagkasama sa isang video, no, may alam sa private relationships. Kaya kung wala kang ebidensya na may knowledge kung may knowledge si Miss Sasha sa kung anong nangyayari sa likod ng pinto nito, no, wala kang karapatan tawagin siyang plastic o enabler. Panglima, ito yung kay Jelay naman, yung comment niya about kay Miss Sasha, malinaw na may loyalty sila sa isa't isa. Okay, diretso ko dito. Yung type na comment ni Jelay, para sa akin, ibig sabihin yan, tama na, hayaan na, alam natin yung totoo, huwag natin palakihin. Diba? At kung yan ang trip nila dyan, choosing peace, wala akong problema. Ang problema ko lang, mga stories, yung mga outsiders na pilit gustong may masisirang extra character sa kwento na hindi kailangan. Okay? So, mga stories, no, ito ang simple take ko dito about sa topic na to. Si Miss Sasha spoke up to protect her name. Fair, okay? Pero wag nating gamitin yung old vlogs as proof. Okay, ng kahit ano, maliban sa isang bagay na nakasama sila noon. That's it. Okay? That's it yun. At para sa mga netizens dyan, okay, kung walang resibo na alam ni Miss Sasha ng lahat, tumigil kayo sa pagtuturo ng sisi. Kasi minsan, mas masahol pa yung mob online kaysa sa totoo ng issue. Focus tayo sa facts at hindi sa haka-haka. At yung mga magpapaniwala sa mga fake news na yan. Okay? So, mga stories sa kayo, anong masasabi niyo rin? Sa tingin niyo ba, sapat ba yung mga denial ni Miss Sasha para tumigil na yung pagdaw sa kanya? O dapat ba talaga i-private na lang lahat ng ganitong issue? O okay lang maglabas ng statement para para linaw, no? Comment down below at basahin natin 'yan. Kung gusto niyo ng ganitong opinionated, logical, practical, straight to the point commentary video, don't forget to like, share, subscribe sa ating channel, and click the notification button sa ating baba. Mga stories, kung may bukal sa inyong puso dyan, o may Gcash o Maya, sa may pin comment sa baba, no, para sa upgrade ko ng PC at video ka, no, para sa channel ko, no, okay? So, dito, bukod pa yun sa yung super thanks you sa YouTube, no? At iba yung sa Gcash. Okay, so super thanks you para sa sarili ko lang yung naman yon. At saka sa sa Gcash Maya naman, ito yung pang PC upgrade lang yun. Okay?
Maraming salamat sa inyo mga stories. Okay? As always, mga stories, thank you and have a great night with the stories. Bye!